guys, mga ka-farm, happy talaga yung mga tanim natin dahil sa grabe, inulan kami ngayon. So sa wakas, happy na yung mga tanim natin guys. So tingnan nyo, sino pa namang hindi masaya yung mga tanim natin. O sige, starting na naman tayo sa ating palayan. Sana ay tuloy-tuloy na lang itong mga ka-farm para makabawi tayo sa maliit na yield is scrapping. So yan guys, di ba tingnan nyo, masaya yung mga tanim na naulanan. Yan, at saka marami pa yung bulaklak guys. Yan, latigo yan. Ang bango-bango yan mga ka-farm. So grabe, wala talagang El Nino dito sa sa Caraga region. Kung meron mang mataas ang init, doon lang sa ibang part ng region sa Pilipinas, pero dito sa Caraga region ay nako, napakatindi talaga. Mayaman talaga kami sa ulan dahil agusan, syempre maraming tubig. Tingnan nyo guys, wow, grabe. O diba, walang El Nino dito sa amin, kaya ang Caraga region ay mayaman talaga sa ulan. Mabigat na ulan ngayon mga ka-farm. Tingnan nyo. Grabe. Yung dot ng ulan ay mga malalaki mga ka-farm. Ang lakas. Grabe talaga. Lahat ng mga farmer ay masaya ngayon dahil yung mga corn farmer ay nangangailangan din ng ulan. At may may kasamang pahangin-hangin pa mga ka-farm. Kaya tingnan nyo, ang bilis. Nalagyan na diretso ng tubig diba? Wow, salamat kayo sa ulan. Maraming salamat. Wag lang mag-brown out dahil naka-live yung isang cellphone ko ha. Di ba guys? As in, ito ang inaasam-asam sa mga farmer. Hindi lang ako, hindi lang rice farmer, kundi yung mga high value crop katulad sa mga vegetables and katulad sa mga lahat ng high value. Yung mga root crops, yan. Katulad sa corn, kailangan din nila ng ulan. Ang tubig ulan talaga ay kailangan talaga sa lahat ng mga tanim guys. Kahit na yung kailangan yung mabuhay yung mga tanim nating mga damo. Kasi mayroon tayong tanim na damo kasi kailangan din yan sa ating mga alagang kambing, karabaw, baka, yan. Kailangan talaga ng ulan. Yung mga katulad sa nappier grass, lahat ng mga pagkain, ang importante ay meron talaga ulan din. Kaya magpasalamat talaga tayo mga ka-farm na inulan tayo dito sa Caraga region. Sana naman yung lahat ng lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi lang dito sa Caraga region, sa lahat na nangangailangan ng ulan ay sana ulanin din sila upang mabuhay yung mga pananim nila. Kawawa naman. Tapos malagyan yung mga dam nila ng tubig, lalo na sa Luzon, lalo na sa Visayas, kung saan ay syempre apektado yung pang-inom. Yan. Kailangan talaga ng tubig. Yes. O, di ba? At least
inulan kami dito. Di man masyado magtagal or malakas naman ngayon ang ulan guys. Kaso yung lakas niya ay hindi talaga parang hindi talaga medyo tumagal. Parang aabot lang ng 15 to 30 minutes, mga ganyan. Pero at least iba talaga yung ulan kumpara sa yung nagdilig ka lang ba or pinatubigan lang yung tanim natin. Yung diniligan lang natin guys ba, hindi talaga makakatumba sa ulan, kundi dahil yung ulan ay buong buong area ay inulan at buong area ay namamasa. Yung moisture niya ay matagal makuha, unlike sa tayo mismo yung nagdidilig sa bawat tanim ay hindi talaga yan lahat na madidiligan, lalo na yung dimano. Pero kung mayroon namang yung tawag dyan, mayroong water pump, pwede naman, pero gastos na rin. Kaya lalo na dito sa amin yung mga farmer katulad ko, masaya ako talaga as in. Hindi man makapagsabi yung mga tanim na inulan sila, na masaya sila, pero ramdam na lang natin na siyempre masaya nga tayong tao, sila na ba, di ba? Yung mga guyabano ko guys, yes. Tapos may bagong tanim ako ng kamote, yan. Shout out nga pala kay Vera Belmonte ha. Salamat sa patamsak at saka Junior Bautista, Bro Katorman TV, mega love shout out. And thank you so much sa lahat ng nag-watch sa aking live ngayon. 8 people guys, mega love shout out. Sa mga silent viewer dyan, thank you so much. O diba? Nawala na yung medyo maulap sa ibabaw or nawala na yung makulimlim. So bumalik na naman yung parang pailaw sa araw. Oh, di ba? Pero at least guys, mayroong ilang minuto na inulan tayo. So yung mga lupa ay namamasa talaga. Saka bumalik yung moisture niya. Tapos maganda ito sa yung ulan na ito sa mais. Yan, yung may nagmaisan. So ito yung fit sa inyo na klima na may kunting ulan. Yan. O diba? Nagpatuloy ang ulan hanggang sa gusto niya. Marami pa namang makabenepisyo nito dahil marami pang marami pang nahuling mga palayan yung nasalanta sa baha dati dahil sila ay nag-replant or tawag dyan, hindi nag-replant nga pangalawang pagkakataon. So nainitan tapos ngayon ay inulan, di ba? Sino namang hindi masaya niyan? Pati mga tanim, oh. Pakaway-kaway na yan. So dahil huminto ang ulan guys, ay papunta tayo doon sa kabila. At ito yung exhibit ko sa inyo muna to. Diba? Yan, daming bulaklak guys. Siyempre, hindi lang palay ang masaya, kundi si Guyabano. My Guyabano Farm. Yan. Farm ko na yan. Ang liit lang ng area ko, kaya tinawag ko na lang yan ng farm. O diba? Ang saya! So, nandito na tayo sa labas. Punta tayo doon sa kabila, sa bahay ng inay. Dahil, syempre, magkakapit tayo dahil magpapatuloy tayo sa pagtrabaho. Ang trabaho ko kanina mga ka-farm ay yung tawag dyan ay tudak. Tudak ang tawag dyan, pero hindi mais yung tinanim ko, yung kamote or sweet potato. Yan. So kulang lang to, madamo lang to mga ka-farm, pero don't worry, madali lang to linisin dahil di naman masyado makapal yung damo. So ito ang tawag ko kanina, ito yung bara ginamit ko. Ito. Yan, diretso ra, kaya tudak lang ang term ko dito.
Diretso na, wala na kasi hindi ko na to inaararo. So maganda sa panahon ngayon dahil bukas to taniman namin to mga ka-farm ng ano ng kamote. So 'di ba? Masaya na yung sa ulan, dahil sa ulan masaya na yung mga tanim natin, yung mais. So ito lang yung ano, tingnan nyo, ganito lang kalaki yung pagtataniman. Ito lang distansya guys, 1 meter apart. So yun lang. Tapos si mais, hindi masyado maganda yung mais dahil sa FAW, yung fall armyworm. Hindi talaga mapipigilan. Kaya ito ay sample lang naman to sa akin dahil gusto ko mag-vlog na mag-anag or magtilaob. So kaya yan ang gagawin ko. Hindi ko naman to siya na vlog, pero mamayang gabi ay magre-record tayo mga ka-farm dahil tingnan natin actual talaga kung saan si fall armyworm. At hanapan natin yan paraan kung saan siya nakatago, sa doon ba sa lupa or dyan ba sa mismong dahon, yung si fall armyworm. Kasi hindi pa natin na akto dahil iba talaga yung actual at iba yung tawag dyan, yung nasa libro. Kaya kailangan natin yan na actual talaga na tayo mismo ang mag-alam ba or alamin natin mismo sa ating sarili na kung saan talaga siya nakatago yung fall armyworm. Doon ba sa kasi ito ang napakalaking problema ngayon sa mga farmer, sa mga corn farmer ngayon. Halos may report kasi na halos 10 hectares ay na down talaga lahat, kinakat ng fall armyworm or cutworm or armyworm talaga. Yan. So sa sinabi ko kanina dahil masaya yung mga tanim dahil tingnan nyo. Hindi lang isang tanim dito sa amin guys. Maliit lang na dito ay mayroong kamote na naman. O di ba? Maliit lang na tawag diyan. Hindi madami. Pero merong naman sufficiency naman sa makasupply sa aming pangangailangan. So hindi na kami magastuhan na bumili pa sa market kung gusto kumain ng kamote. 'Yun, di ba? So pauwi na tayo. Ala. Nawasa. Maura ni ako ang marigold. Tungod kay pauli na ta, maagihan yun nato ning mga bulak na yellow. Pag daan ako dool sa balay sa akong inahan. Hello guys, so nagklase-klase ni dring gipantanom namo na ako'y giandam para sa among sibuyas, kay transfer namo tong sibuyas sa atubangan, kay amo tong tamdan og pichay og tangkong, may na lang nami entry. So maura na siya ang garden diri sa atubangan, kay lisod pud og moadto paglayo ang akong inahan manggulay. So diri ta butang nato gulay ang atubangan. Sa sulod na ay sibuyas, klase-klase nga tanom, ay mga palamuti. Diri ang side na apoy mga sili. So anara paigo lang og syempre di jud mawa ang kamunggay. Maura to guys, thank you so much for watching. Bye everyone.